habol. Gusto ko pong pasadahan. Hinahan mo naman ang background music doon. Gusto kong pasadahan at bigyan ng pansin ang tila lalong umiinit kasi init o mas mainit pa nga sa summer na parang patutsadahan lalo na yung mga bashers ng kapwa. Yan, kapwa ha, kasi gusto kong balansehin na bashers ni Nanay Christy Fermin at saka ni Vice Ganda Nanay Christy, kasi parang lalong lumalala at umaabot na dun sa personalan itong mga bashers na ito na nagbibigay ng impormasyon sa isa, nagre-react naman yung isa, tapos ganun din may nagpapadala naman mga di umano'y sinabi ng isa na ganito ganyan. Ako gusto ko lang pasadahan yung kwentong kasi napanood ko din mismo to doon sa isang bahagi ng It's Showtime na kung saan di ba si Vice talaga matabil, mabilis mag-isip, to the point na kahit patay na ang tao na binabanggit niya, di ba? Hindi ko na siya gagayahin na binabanggit niya mga nakaraang mga personalidad, okay, na mga sumikat nung araw, kahit namatay na at wala namang kinalaman doon sa ginagawa niyang pagpapatawa, mabanggit lang niya, nababanggit niya, may ganun siya Wag niyo kong kukontrahin kasi napapanood ko rin po at sinusubaybayan ko. Sabi ko nga po, since magsimula yung It's Showtime, naging bahagi po ako ng programang yan bilang isa sa mga publicist nung araw. Diba? Since magsimula yun, nung kumpleto pa yan, kasama sina Direk Bobit Bidanis at mga iba pa na nandiyan dyan sa programa, may Billy Crawford pa noon, etc. But anyway, gusto ko lang puntusan yung napanood ko na yung tungkol dun sa mga text message na di umano binabasa, na parang iniimbento lang at tinawag pa niyang sinungaling ang isang matanda. Parang ganun matandang sinungaling yan, ganyan na kunwari daw may binabasa dun sa kanyang programa, bla 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 bla, reaction na alam mo yun na syempre nagwa 1+1 ang mga nakanood, lalo na yung mga tumututok sa parinigan nila ni Nanay Christy na ang tinutukoy na sinungaling na matanda ay walang iba kundi si Nanay Christy. Although wala namang binanggit din itong si Vice Ganda, kasi may mga pagkakataon again. Doon sa mga gustong masyadong kay Vice may mga pagkakataon na binabanggit din talaga ni Vice ang mga pangalan as I have said. Anyway, going back to that specific na issue. Kumalat, lumaki hanggang may nagparating yata kay Nanay Christy na ganon, and naging simple naman din lang yung reaction niya na parang sinabi pa nga niya na parang natutuwa siya na parang nakaka-proud na marinig na ganun pala ang tingin sa kanya dahil ganun siya kagaling at ganun siya kabilis mag ng mga istorya ng mga salita, di ba? Ako bilang kaibigan din po ako actually, di ba? Si Vice din naman, sabi ko sa inyo, nakakausap ko rin naman yan. At hindi lang talaga kami nabigyan ng pagkakataon na maging very close niyan. Although noong mga panahon na nagpe-perform siya, tinihiram ko yan nung ako'y nagpapatakbo, ako yung manager o yon, operations manager nung Toilet Humor, isang comedy bar dyan sa Ermita noong mga mid 2000. Naging tambayan po namin ito ni na Willie Revillame, ni na Nanay Christy, Chris Aquino, mga ganyan, yung mga time na talagang ang namin sa ABS noon is ang samahan namin maganda with the different writers at mga stand-up comedians. Ang mga talents ko pa noon ang nasirang si Chocolate, nasira tuloy, Yumao, yun ang Yumaong si Chocolate, tapos si Lichas, at marami pang iba yan, si Bubsy, si Attack, sino pa ba, si MC at saka sila, mga naging talent po namin yan doon, na tinulungan ko rin na makatawid sa ibang aspeto ng showbiz. Hindi lang sa pag-perform on stage, kundi kahit sa mga fiesta, dinadala ko sila, ginigya sa TV, o di ba, mga ganun pati sa mga sports activities. So anyway, to cut the story short, yun yung mga time na yun na napagbibigyan din naman ako ng isang Vice Ganda, kasi among the comedians noon, talagang mas naunang sumisikat sa kanya that time. Yan, sina Ate Gay, talent din namin yan doon. Sina Ate Gay, sina Chocolate nga,
si Vice hindi pa siya masyadong umaalagwa at wala pa siya sa showtime ng mga time na yon. So, kahit pa paano, nakilala ko ang isang Vice ganda na talagang very vocal, napaka sinasabi niya kung anong nasa utak niya. But since lumala na nga ng lumala, balikan natin itong naging issue niya kay Nanay Christie, hindi man niya pangalanan, nagkaroon talaga sila ng matatawag na tension. Kasi si Nanay, actually, hindi naman lahat ng inaano ni Nanay Christie sa dyan ay puro pamimintas, kasi naririnig ko din naman siya kung paano din naman niyang pinupuri, kung paano din naman niyang tawag doon, binibigyan ng kredito ang magagandang nagagawa naman ni Vice Ganda. But sa pangyayaring ito, gusto ko lang susugan, gusto ko lang maging isa sa mga saksi na hindi nag-iimbento pagdating sa ganun sina. Ako may mga nakatrabaho ako, may mga nakasama ako sa iba't ibang programa ko sa teleradyo, pati na sa TV, na talagang ambisyoso, di ba? Pero hindi matanda. Yun ang iba-blind item ko na. Kunwari talaga may binabasa at pakita pa ng sa screen ng ganito. Pero alam mo yan, di ba? Don, hindi lang siya, may isa pa. Di ba? Nakala mo, sabi niya, si ganito, nag-text sa akin si ganito, chuchu, na nung mga time na yon, tinitake ko na lang na parang style nila para maka-attract siguro ng mga televiewers, ng mga sumusubaybay sa amin. Kasi style ba din yung ganun na parang, sinabi nga, nag-text nga sa akin si ganito, bla 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 bla, ganito, ganyan. Tapos nag-name drop siya mula kay Charo Santos, hanggang sa mga artistang ganito, si ganito nga, nag-react si ganito, may mga ganun. Pero this time po, ako po, itataya ko po ang aking reputasyon din, maliit na reputasyon at pangalan dito, na si Nanay Christie hindi ganun. Kasi ako mismo, nagchat-chat sa kanya. Ako mismo, nagpapadala ng mensahe sa kanya habang nasa ere po sila ng mga kasama niya. Nakikiano ako. Pero ako madalas binibigyan ko ng warning. Kumbaga, inuuna ko, bold letters, for your eyes only. Kasi, parang yung opinion ko, wag niya nang i-broadcast. Kaya minsan nadudula siya, sasabihin, si ganito, si ganyan, gaganon siya. Pero hindi po niya iniimbento yung mga ganong salita doon sa kanyang mga regular lalo na mga televiewers, yung mga nanonood. Kaya gusto kong kontrahin yung parinig ni Vice Ganda, whether pinatutungkulan niya si Nanay Christie o sino man yung matanda na sinasabi niyang sinungaling, na kunwari nagbabasa ng mga mensahe na ganito, ganyan. Gusto kong kontrahin doon si Vice Ganda na unang-una hindi si Nanay Christie yun. Pangalawa, kung sino man yung tinutukoy mo, sana na nga lang kung gano'n siya katapang at alam mo yung may pagdududa sa mga ganong estilo, dahil minsan siya rin naman ganun sa programa niya na alam mo yon, sa showtime, madalas din niyang ginagawa na, ganito, babanggit siya ng mga public officials, government officials, mga network officials, mga executives na big boss na napaglalaruan niya. Again, ako po, hindi ko binabash dito si Vice. Inilalatag ko lang po sa inyo, yung mga gawain din po naman niya na sa tingin ko ay parang pinalalampas nyo na lang kasi kagaya nga nung, babalikan ko with all due respect, sa kaibigan ko si Jessica Soho ng GMA7. Isa ako, ako aaminin ko na, nung mga time na talaga nagkagulo sila sa concert, nung nagkaroon sila ng issue, may dalawang programa po ako nung sa DZMM Teleradyo, at harap-harapan ko sasabihin, itataya ko uli ang pangalan ko, tumaya ako kay Jessica Soho kasi ang feeling ko, hindi na maganda yung ginawa ni Vice. Diba? Hindi makatarungan yung ginawa niya during that concert. At yes, pinanindigan ko yon at talagang nag-meeting pa kami ng mga bossing ko puno sa DZMM at saka sa ABS. Kasi nasa ABS nga po ako, empleyado ako, talent ako, artist ako, bla 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 bla. So pinanindigan yung ko, hindi naman kasi maganda. Kailangan naman kasi hindi naman porke nagbibigay sa atin ng limpak-limpak na salapi dito sa network, ay kakampihan na natin kahit mali. Again, binabalikan ko yung kwentong yan for the sake of argument na may ganong attitude itong si Vice Ganda. Diba na kung sino-sino nga minimension niya, pinapatamaan niya. Pero si Vice, again, ngayon, very recent, last year lang po ito, ako mismo kumukontak sa kanya kasi meron akong isang kliyente na politiko na gustong kunin ang serbisyo niya para sa isang kampanya. But again, natuwa ako, papupurihan ko si Vice dito kasi sabi niya, gusto muna niyang malaman kung yung politiko na yan na gustong kumuha ng kanyang serbisyo ay isa sa mga bumoto para matanggalan ng prangkisa ang ABS-CBN. Nung sinabi kong yes, isa nga siya sa mga bumoto, nag-decline si Vice.
ang napaka-marespeto niyang diniklen na pasensya na po kasi sa mga panahon na to, parang hindi maaatim ng parang ano ba yung ginamit niyang term sa akin? Ng kalooban niya o labag sa kanyang prinsipyo na ikampanya or maggamitin siya bilang vice ganda doon sa kampanyang ganon. Pinapurihan ko si vice ganda doon. Ang galing niya manindigan ng prinsipyo niya. But the thing is, sa mga ganitong ganapan sa showbiz, may mga, alam mo, may mga move kasi na, alam mo yan na, alam natin na siyang timon, siyang kapitan ng It's Showtime. So parang ang nakikita ko, parang masyado siyang napipressure kung paano pananatilihing nasa top ang Showtime, lalo ngayong napapanood na sila at may collaboration na sila with GMA7. At ang tindi, aminin mo sa hindi ito ni Vice, ang tindi nung pressure na nakaatang sa kanyang balikat na dalihin ng bonggang-bongga yung show. Kaya doon sa mga ganitong issue, at eto na nga, naputukan na nga itong isang Christy Fermin, ako kaya gusto ko pa lang mong gawin ito, hindi dahil sa gusto kong kampihan si Nanay Christy, dahil sabi ko nga sa inyo, kahit kami ni Nanay Christy, marami rin mga issues sa showbiz na hindi kami nagkakasundo, na magkasalungat ang aming mga opinyon, magkasalungat ang aming mga pananaw. Pero doon tatawagin mong nag-iimbento, matandang sinungaling, na kunwari nagbabasa ng mga text messages, etc., para maitawid lang ang isang intriga, iskandalong item, or ako na mismo magsasabi, hindi naman po totoo yun. Kasi bukod sa akin, may mga kaibigan din po ako malalapit sa akin, na mga nasa industriya rin, kagaya ng mga ibang news anchor dyan, o di ba, yung madalas yung binabati, kaya dyan sina Manong Ted Filon, sina DJ Chacha, at marami pang iba, na talaga nagbibigay ng mga text messages. Kahit nga ang mga ibang senador, ako, sabi, babanggitin ko na, si Senator Jingo Estrada, na talagang nakikimarites din yan, mahilig din madalas makipagmarites yan, nagtitext talaga yan, kahit nga sa akin. Dahil ako mismo, tinetext na mga yan, kahit nagpo-programa po kami. So, para sabihin, ang nag-iimbento, binabasa ng ganyan. Kaya nga, natuwa na din ako doon sa reaction ni Nanay Christy na parang sinasabi niya na, ganun, nakakataba ng puso, na ganun palang impression ni Vice sa akin. Kung sakali siya man yung tinutukoy, na ang galing-galing kong tuloy-tuloy, kasi very spontaneous siyang magbasa eh. At may mga sources siya na sana lang nagagawa din niya, kasi siya mismo din, siguro gawain niya yun kasi napapanood ko din talaga. Saksi ako, wag niyo ako kukontra dahil napapanood ko at pinanunood ko na madalas din niyang ginagawa. Yun na nga na nagni-name drop din ng mula sa mga presidente hanggang sa mga nasa politika, etc. na ginagawa niyang subject at object ng pagko-comedy niya sa telebisyon. And then ito na nga lang naging issue nila. Sabi ko nga, ayoko naman manghimasok niya kasi sa kanilang dalawa naman yan. Nagkanya-kanya naman silang dyan. But the thing is, ako doon lang sa issue na tinatawag niyang matandang sinungaling dahil ako, nararanasan ko mismo bukod sa sarili ko, ako mismo din, nagbibigay din ako ng mga ganong mensahe kay Nanay Christy na pag nagpo-programa siya. Kaya binabasa niya. Kung ano yung sinasabi ko, binabasa niya. Maliban na nga lang minsan pag nadudula siya na may nakalagay ako doon, Nanay, for your eyes only po ito. Ganyan-ganyan, reaction ko lang sa ganito. Yun, may mga ganon. Yun lang gusto ko sabihin. So kung magbabash kayo sa akin dahil may pinapakita ko ebidensya, hindi. At again, Vice, kung makakarating man ito sa iyo, sabi ko nga, balansin naman ako sa mga issue para sa iyo. Nung huli tayo magkita doon sa party ng anniversary ng kasal ni Gladys Reyes at saka ni Christopher at saka yung anak niya, 'di ba? Na ang saya-saya natin, nagpa-picture pa ako sa inyo. Tapos ang lambing mo pa, sinabi mo pa, sino yung mga napapanood ko kayo sa blind item ninyo, chuchuchuchu sa Marites. So ganun lang naman, hindi naman plastikan siguro 'yun or what, dahil again, may mga ibang issue na talaga naman kailangan ka din namin pitikin, tapikin, at na-appreciate ko na minsan pinakikinggan mo 'yon kung nakakarating sa iyo. Pero sana naman kung may mga sources ka na pumapantot lang ang tawag ba sa ganon, yung sumisip-silip lang sa ito to the extent na manira ng ibang tao, sana mas lawakan mo rin. At since marami ka naman namang network, marami ka naman, I'm sure, na kagaya natin mga kaibigan mo rin naman sa industriya, may pagkakataon din sanang gusto mong i-double check mo rin, hindi yung kung ano na lang yung narinig mo ngayon, kinabukasan, ikukudak mo na sa programa mo to the point na lumalaki yung issue. But then again, sasabihin natin, magandang publicity kasi mas napag-uusapan kayo. Pero in terms of establishing a good rapport and relationship sa mga kagaya ko na matagal na din naman sa industriyang nasusubaybayan ka at nakikita yung iba-ibang personalidad at pagkatao mo, mabuti na yung nagkakaintindihan tayo ng maliwanag. Kasi 'di ba, bilang isa ka sa pinaka nakikita naming mapangahas
at maliksi ang utak sa pagbibigay ng mga impormasyon at kasiyahan, nakakatuwa yun. It's really a welcome treat sa lahat ng mga gustong sumuri at pag-aralan ang medium ng television, ang medium ng pelikula, at itong medium ng entertainment dito sa atin sa Philippines, di ba? O, lang guys. Maraming salamat. At kay Nanay Christy, hindi ko na kailangan sabihin pang alam mo yan, for the longest time, alam mo naman ang relasyon natin bilang for the longest time nagkasama since 1986. O di ba? EDSA Revolution pa yan, ha. Kauna-unang EDSA. Ang dami na po nating pinagdaanan, pero sabi ko nga kanina, may mga bagay man tayong hindi pinagkakasunduan or inaayunan o sinasang-ayunan ang mga opinion dito sa mundong ginagalawan natin. Nakakatawid ka pa nga sa sports paminsan-minsan, pero at the end of the day, yung respeto nandiyan dyan. At ako, ginagawa ko po to hindi dahil pinagsabihan nyo ko or wala. Hindi nga tayo nagkakausap lately kasi busy-busy ka, busy-busy rin naman ako. And nano lang ako, medyo na-bother lang ako kasi yung mga ibang netizen na ngayon lang pinanganak, yung mga ibang pakialamero at mga mapagdikta dyan, kailangan ipakita na rin naman natin sa kanya. Kung minsan sabihin po natin, kailan tayo nagsimula, sino po tayo, at ano na po yung mga naabot natin dito sa industriyang ito. Ako ang inyong lingkod, Papa Ambera Balambet Nabus. Nagpapasalamat pa rin po sa inyong lahat, sa mga bashers ko dyan, sa mga supporters ko dyan. Alam nyo yan, dahil ako sinisikap ko po rin po kayong sagutin kahit papano at i-acknowledge naman kahit man lang text man lang or kahit man lang sa pag-like doon sa mga mensahe ninyo dito sa aking munting channel na Unbettable Channel. Maraming salamat po. Bye-bye!